Sana ma'am, para masunod namin yung sinasabi nilang SRP, babaan nila. Mahal ang kuha namin po. Hindi namin masusunod yung sinasabi nilang SRP, 150 ang isang kilo. Dapat magmula sa mga supplier ang pagbaba ng presyo ng sibuyas bago ito maramdaman ng consumer. Ayon sa ilang retailer, para masunod nila ang itinakdang maximum suggested retail price, kailangan maunang magbigay daan ng pinanggagalingan nito. Kahapon inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na itinakda na sa 150 pesos kada kilo ang bagong MSRP ng imported red onion. Mas mataas mula sa dating presyong 120 pesos kada kilo. Ang puti o dilaw na sibuyas naman mananatili sa 120 pesos ang kada kilo. We're adjusting para kung ano lang yung reality, no? As I said, this is MSRP, still a maximum suggested. So, kung may mga mas mataas sa bagong presyo ng 150, I think yung consuming public should call out the attention of the seller. Subalit ayon sa ilang retailer, gaya ni Josefina Teves, sa ngayon ay hindi pa nila kayang makasunod dito. Kung mababa, mas susunod namin. Kung halimbawa, bigay nila ng maibibigay namin ng 150. Hindi namin kayang ibigay ng 150 po yan. Kasi ang mahal pa ng kuha namin. Ang kuha namin isang bag, mahal din. May reject pa po yun. Halos 2 kilo ang reject. Paano namin mabebenta po yun? Kaya talo rin ho kami. Kaganyan, bulok na o pabulok na. Wala kaming kita ho dyan. Ayon sa ilan pang retailer, nakadepende sa pasa ng supplier ang maitatakda nilang presyo sa merkado. Si Ronnie Encomienda, sinabing kaya pang makasunod sa 120 at 150 pesos na MSRP, pero pwede naman po. Kasi ang ano dyan, kung malaking sibuyas, pwede natin ibigay ng 150 kahit 140, pwede ito eh. Pero yung maliit niyan, hindi pwede 180. Yung local naman, hindi pwede ibigay ng ganun sinasabi nyo 150. Ang local, ang pungunan 250 na. Local pa lang yun, yung ganito kalaki. Pero pag malaki yung sibuyas, pwede naman 150. ganito kalalaki yung imported na pula at puting sibuyas na makikita natin ngayon sa mga pamilihan. Kung kikiluhin ng mga ito, 4 na piraso papatak sa 1 kilo. Pero sa madalas sa pagkakataon ayon sa mga retailer, hindi tinatangkilik masyado ng mga mamimili yung ganito kalalaki na mga sibuyas dahil sa madalas sa pagkakataon, kung panggisa-gisa lang naman, itong mga maliliit ang kadalasang hinahanap ng mga mamimili. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi lahat ng maliit na size ng sibuyas ay locally produced. Meron nila na kahit maliliit ay imported. Yun nga ang problema natin ngayon, nakikita namin sa palengke. Nile-label ng ating mga retailers na local onion yan to justify a higher price. Pero actually, 90% of the chance is imported yan. So yung onion na maliliit ngayon, kasi ang akala natin noong unang malalaking onion yung imported. Right, Kasi maliliit local. Yes. Pero ngayon, yung maliliit na onion na pulang-pula, imported yan. Yung maliliit na onion na medyo mapula ng konti, yun ang local. Target ng DA na magpatupad ng bagong labeling rules upang maging gabay sa mamimili at maiwasan ang pagdeklara ng imported na sibuyas bilang lokal na nagdudulot ng mataas na presyo nito sa merkado. Binigyang diin ng ahensya na anumang imported na pulang sibuyas kahit malaki o maliit sa size ay dapat sumunod sa ibinabang 150 pesos per kilo na MSRP. Tiniyak din ng ahensya na makikipagtulungan ng mga producer at supplier upang huwag mahirapan ng mga retailer sa pagsunod dito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.